Itong putang inang to ay dinala ang kanyang sobrang ganda na girlfriend sa kanilang bahay at pinakilala ito sa kanyang mga magulang. Kaya naman tuwang-tuwa itong si nanay dahil sobrang ganda naman ng girlfriend ng putang inang bida natin. Sa sobrang tuwa ay binigyan pa silang dalawa ng juice para makapagmeryenda. Tapos biglang nahilo itong si ate mo girl. Putang ina na setup kayo ni nanay. Bembang na ba yan? Nang magising ang putang inang bida natin ay nasa kwarto na siya ng kanyang nanay. At sinabi sa kanya na nasa kama daw ng kuya niya yung kanyang girlfriend at sigurado daw itong nagtsuktsakan sila. Galit na galit ang putang inang bida natin dahil paano daw ito nagawa sa kanya ng sarili niyang nanay. Aalis na sana siya para pigilan ang bembangan nila pero pinigilan siya ng kanyang nanay at sinabi nito sa kanya na pagbigyan niya na lang daw yung kuya niya dahil hindi pa daw ito nakakatsuktsak ng magandang dalaga. Puro pangit at mababantot daw kasi yung inuuwi nung kapatid niya kaya hayaan na lang daw sila. Nung nakaalis na ang putang inang demonyita ay biglang ngumiti ang putang inang bida natin na parang mukhang gago dahil part pala yun ng kanyang plano. Bata pa lang sila ay pinagtitripan na siya ng kanyang kuya at laging pinapaiyak. Pinatay pa ng kuya niya yung nag-iisang manok nila at itinuro yung putang inang bida natin at sinabing siya daw yung pumatay sa manok. Kapag may achievement din siya sa school ay hindi rin proud sa kanya yung putang inang demonyita na ito na mukhang bulbol na may sungay na putang inang gagong nanay niya. Ginigigil mo ko magkwento putang ina ka. Noong natanggap siya sa isang university, siya lang yung bukod tanging nabigyan ng full scholarship sa kanilang barangay dahil sa talino niya. Pero kinuha ito ng demonyitang ito at binigay sa putang inang kuya niya na mukhang gago din kamukha ng putang inang demonyitang mabantot na to. Sinabihan pa siya na magtrabaho na lang siya at magbigay ng pera para may allowance yung kuya niya sa school dahil mas pogi ito sa kanya. At doon na nga nagalit yung putang inang bida natin. At doon na rin natapos yung throwback natin sa putang inang nakaraan niya. Back to the present, binenta siya ng kanyang ina sa isang mayaman na pamilya na merong anak na babaeng may sakit sa pag-iisip para pakasalan niya. Labag ito sa kagustuhan ng putang inang bida natin at sa batas ng kanilang bansa. Pero ginawa pa din ito sa kanya ng sarili niya pang ina. Binenta lang naman siya sa halagang 5,000 dahil wala na daw siyang pera at umalis na tuwang-tuwa ang putang ina. Hindi alam nung putang inang yon na part din pala ito ng plano ng ating bida. Aba putang ina, hindi pala siya bobo guys. Naging presidente pala siya ng isang number 1 na kumpanya sa kanilang bansa. 5 taon nang nakalipas mula nung lumayas siya sa putang inang bahay nila. Wow! Dito nga sa hospital niya nakilala yung mag-ina na kasabwat niya sa plano. Nalaman niya na may sakit sa pag-iisip yung babae, kaya nag-offer ito ng 1 million sa kanila para lang pumayag sa kanyang plano. Kinabukasan bumalik yung putang inang bida natin sa kanilang bahay na parang walang nangyari. Habang nag-uusap itong dalawang demonyo na mag-ina tungkol sa gagawin nila sa pera, ay bigla silang nagulat nung makita nilang nakabalik yung ating bida sa bahay nila. Nagalit ang mga ito at sinabing bumalik na siya doon sa pinagbentahan sa kanya dahil nabayaran na daw sila ng malaking pera. Ngunit hindi natakot ang ating bida at mukhang matapang siya ngayon. Sinabi nitong kinidnap daw nila yung girlfriend niya kaya siya bumalik para iligtas ito. Next naman putang ina may paganon si Idol. Mga gago kayo, ilabas nyo yung girlfriend ko, mga putang inang mababahong nilalang na amoy ang hit. Nagtatago sa likod ng demonyo niyang nanay itong putang inang to. Habang sinasabing ibaba niya daw yung stick na hawak niya, bigla namang may nakita itong demonyong nanay at bigla itong umakting na para bang sinasaktan sila nitong bida natin dahil marami palang dumating na kapitbahay nilang marites at nanonood sa kanila. Kaya sinabi ng mga kapitbahay nila na tumigil ito sa ginagawa dahil pamilya niya ang mga ito. Putang inang mga marites to, nakarating din dito sa kinikwento ko. Tapos sumingit naman itong babae na ito at tinanong kung sino yung mga nagpa-shoutout. Shoutout kay Aldwin, kay Shung Xing Xiang Kwaila, kay Bunso, kay Joanne May at kay Lani Cacho. Shoutout sa inyo mga putang ina. So yun nga, putang ina kasing shoutout yan eh. Balik sa kwento. Nagdrama itong putang inang mga to tapos biglang dumating yung pinagbentahan sa ating bida at binabawi nito yung perang binayad sa kanila. Sinigaw pa ito para malaman ng lahat na binenta yung bida natin nitong mga putang inang to. Sinabi naman ng demonyitang ito na mahal daw ng anak niya yung baliw at siya daw ang kusang gumawa nun. Pero binulgar na nung nanay ng baliw yung naging usapan nilang ipapakasal yung mga anak nila kapalit ng pera. Narinig ito ng lahat kaya doon na sila nainis sa demonyitang nanay ng bida natin. Sa putang inang bida na natin kumampi yung mga putang ina kaya naglakad na ito sa pinto ng bahay para buksan yung pintuan at iligtas yung kanyang girlfriend. Sinabi nitong kinidnap daw yung girlfriend niya nitong mga putang ina to at binembang ng kanyang kuya dahil sa kagagawa ng kanyang nanay. Pero matigas yung bungo ng kupal na ito at sinabi niyang girlfriend daw ng kuya niya yung nasa loob. Nilunok pa ng putang ina yung susi para hindi mabuksan yung pinto. Baliw na din ang putang inang yan. Bigla may dumating na mga pulis. Putang ina, planado na pala lahat ng nangyayari ngayon.
Nung dumating yung mga pulis ay sumigaw si Demonyita at sinabing inaapi daw silang dalawa ng anak niya. Pero nagsalita yung nanay ng baliw at sinabi sa pulis yung tungkol sa pagbenta niya sa kanyang sariling anak. Nakatanggap din daw sila ng sumbong na kinidnap daw nila yung girlfriend ng ating bida. Kaya agad nilang binuksan yung pinto at lumabas yung girlfriend ng ating bida. Biglang lumapit yung putang inang kuya ng bida natin at sasabihin sana nitong siya daw talaga ang boyfriend niya. Pero nagsalita yung babae at sinabi lahat yung ginawa nitong lalaki at ng nanay nito sa kanya. Nagalit itong putang inang to at sasampalin sana niya nang bigla siyang pigilan ng mga pulis. Good job kayo ngayon ha. Putang ina, hindi kayo late ngayon. Nakulong na yung dalawang demonyo at inimbitahan niya sa isang dinner yung babae kanina. At ito pala ay na-meet niya lang sa isang bar para magpanggap. Humingi ito ng tawad dahil daw nabimbang siya ng kanyang kuya. Ngunit pinaliwanag ng babae na hindi daw siya nagalaw nito dahil may red tide daw siya nung araw na yon. Kaya natuwa bigla yung bida natin tapos sinabi ng babae na parang may something daw. Hindi daw yun magagawa ng isang tunay na nanay sa kanyang anak. Kaya naman naisip niya na baka hindi daw totoong anak yung bida natin. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras yung bida natin at pina-DNA test niya agad. Doon na nga niya nalaman na hindi pala siya totoong anak kaya hindi na siya makukonsensya sa ginawa niyang revenge.